January ito sa COMELEC December. Nagkaroon po kasi ng declaration na highly urbanized city na yun. Nagsubmit po kami ng request sa COMELEC na kung pwedeng, kasi dapat po 120 days after the declaration. Yung declaration po was May 26. Pero nag-request po kami na kung pwedeng hindi na magkaroon ng separate, isabay na lang sa barangay elections para hindi masyado magastos. Kasi kung hindi po isasabay sa barangay elections, parang doble yung magiging cost. Ngayon po, ni-receive ko po dito yung resolution na pumayag po yung COMELEC. Approved na po as of today. Ma'am, may we know ilan ang voters po natin sa Naga City? Para makonsider na medyo kailangan nga sabay para less gastos. 119,000 as of the moment. Magkano po ba ang estimated na cost nung gaganapin sanang plebiscite kung sa Kung kasapatan? nakaseparate po siya, ang rough estimate, mga 50 million for the city. Pero ngayon po hindi namin alam na isasabay na. Magpapadala po sila ng breakdown ng cost. Ma'am, pag hindi po kasi natuloy yung BSA, possible din itong maapektuhan. Ano po ang communication ng COMELEC dito? Parang ang sense ko po tuloy naman. Kasi siguro kasi kung hindi tuloy na baka hindi kami napayagan. Pero the mere fact na napayagan kami, kasi parang konti na din lang naman yung extension. Kasi yung required po sa amin 120 days. So a little outside of the 120-day period yung barangay and SK elections. So dahil pinayagan kami, I would presume na tuloy yon sa November. How about, ma'am, yung residents ng Naga City? Ano ang kanilang take sa magiging plebiscite po sa lugar po ninyo? Ano yun? Ano yung take ng residents? Hindi ba? Ano yun? Malalaman natin yun during the plebiscite. So, ang role po namin, ipapaliwanag sa mga taga-Naga kung ano yung advantage na madadala nito. Ma'am, ano po magiging coordination ng Naga at COMELEC sa gagawin plebiscite? Dahil po sabay siya, tingin ko mas makakatulong sa plebiscite. Kasi parang historically, mga more than 30% lang pag plebiscite. Pag naka-stand alone siya, historically mga more than 30% lang yung nagboboto. Pero yung barangay elections, pag tinignan natin, historically mga between 60 to 70%. So ang laking bagay na isasabay siya, mas marami magiging interesado to vote. Dahil yung mga barangay nga may personal na interest dahil boboto sila for their barangay officials. Anong resources po ang naikumit ng COMELEC at ng Naga for the plebiscite? Ano kasi ito? Yung basically kasi yung barangay and SK elections, COMELEC yung gagastos. Yung pagkaintindi ko po sa discussion ngayon, merong additional cost. Kasi para magpe-print ng separate na ballot para sa plebiscite, tapos para expected na dadagdag yung city sa allowance for teachers. So, ang request ko lang po na kung pwede mabigyan kami ng estimate breakdown ng gastos kasi ipapa-approve ko pa din yun sa sangguniang panglungsod namin. So, hopefully, hindi siya masyado malaki para ma-approve ng sangguniang panglungsod. Ma'am, you said i-disseminate po yung information with the Naga City. May we know yung specific news po ng LGU dito kung paano po ito gagawin sa Naga City? Or may any plans for that? Hindi, yung pag-disseminate naman, maliit lang naman yung Naga. 37 barangays lang kami. So kahit walang election, umiikot naman kami. So yung pag-disseminate, hindi naman magiging problema. Mayor, other matters lang po sa nangyayari. Tayo mag-other matters. Sa nangyayari ngayon, Mayor,